information with SEC. So, copy lang po ito, may have a certified copy. Makikita niyo po, ang presidente nila, ang pangalan, Miguel Ventura. Ang presidential address ng Miguel Ventura ay yung St. Gerard Building din po. Presidential address po, siya po nag-declare nito. Ngayon, sino po si Miguel Ventura? Ayon po sa kanyang Facebook profile, bago niya dinigit, siya po ay empleyado ng St. Gerard Construction. In fact, he is a marketing director of St. Gerard. Ngayon, marketing director nila, saan po nakakuha ng 888 million pesos para sa subscribe shares niya sa St. Timothy Construction? It doesn't make sense. It doesn't make sense. This seems to be some sort of violation of the malinaw na dummy. Malinaw na malinaw po. Ngayon, bakit ko po pinukwento ito? Ito po, yung picture niya, hawak-hawak niya, checking yun sa St. Gerard. Siya po yan. Galing din to sa Facebook niya. Holding a price of 300,000 pesos sa galing yata isang Christmas party or pa-contest nila. So, malinaw na malinaw po yung ebidensya. Malinaw na malinaw po. Yan ang recent, siya yung presidente ng St. Timothy. Hindi pa ang GIS. Any of you can request from SEC. Public document po ito. Sir, that is advocate. Isn't this an academic already, given that St. Timothy was already? Yes, but they were part of the contract from the beginning. Mula procurement, mula bidding, hanggang kailanman sila na mag-withdraw. So, syempre, magkakakilala yan. They have been using the name. They have been using even behind the scenes, yung mga tao nila, pinagmamalaki na quote-unquote, hawak nila yung kontrata na yan ng COMELEC. Ngayon, bakit ko ito binabanggit ngayon? Kasi ako dito sa Pasig, sa politika din, okay lang naman ako eh. Hindi ko na kailangan ikwento to sa inyo. Honestly, okay naman ako eh. Kaya ako ito binabanggit. Kaya ako ito sinasa publiko. Because this is a matter of national importance. We have to make sure that our elections have integrity. Ngayon, nagpapasalamat po ako sa COMELEC, nagpapasalamat po ako kay Chairman Garcia for taking actions. Hindi naman gagawa ng kwento si Chairman tungkol sa isang random construction company, di ba? So I thank them for taking the appropriate actions or initial actions to ensure the integrity of our elections. But hindi pa po tapos. We still need to make sure that they truly do not interfere with the operations, with the machines. We need to ensure, we need to make sure, we need to watch carefully. Kailangan bantayan natin ng maigi para makasiguro tayo na hindi sila mag-interfere sa operations at sa mga machines, automated election machines. Nakasama po sila dyan mula bidding hanggang po nag-withdraw sila just a couple of days ago. Sir, sabi ni Philippine, ginagawa nila daw ito para lang daw may kalaban. Ano sabi? That is very stupid to say. Kaya yan, inuulit ko, nauna yung mga investigasyon dito sa pagpapasok nila sa politika. Sabi nila, sir, politika lang na simula pa ng 2019, tumulong sila Kay Eusebio, nakala ko ba wala sila sa politika? Wala naman tayong motivation. Ang problema kasi, gagawa sila ng bawal, lalabag sila sa batas, there's so many investigations surrounding them, fraud, misdeclarations, yung paggamit ng damit, anomalies in different contracts, meron pa silang tulay na tumuho. Hindi naman sa Pasig yan eh. So, ibig sabihin ako yung pinupolitika ko sila, hindi lang naman sa Pasig yung problema nila. Hindi lang sa Pasig yung problema nila. I have to do my job. Sino man ang kalaban, ano man ang politika, hindi pwede na porkit sumali sa politika ay absuelto na. Hindi pwede na porkit sumali sa politika ay kakalimutan na lahat ng masamang ginawa o paglabag sa batas. Investigations have to continue. Politics aside, investigations have to continue and the appropriate cases have to be filed. So kahit anong mangyari sa May 2025, tuloy lang yan. How many cases has the city administration handled? Well, right now,